Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Pasintabi po dahil sensitibong balita po ang aming ihahatid sa inyo. Inaresto ang isang guro sa Tondo, Maynila matapos akusahan ng isang 12 anyos na estudyante na pilit siyang pinakain ng ipis. Bago na nahuli umano ng estudyante ang guro na nangmolestya ng isang babaeng estudyante sa loob ng paaralan. Kinilala ang suspect na si alias Nel na inaresto sa loob mismo ng eskwelahan sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 38 para sa paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Umalma naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nagsasabing ISIS training hotspot ang Pilipinas. Sa detalye, hatid yan sa atin ni Christian Bascones. Christian. Maang nagpahayag ng kumpiyansa ang pamahalaan na mananatiling ligtas at maayos ang kalagayang pangseguridad ng Pilipinas sa kabila ng mga napaulat na biyahe ng mga suspect sa pamamaril sa Bondi Beach, Australia. Sa isang press briefing ngayong araw, tiniyak ni Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang anumang ebidensyang nagpapatunay na ginagamit ang Pilipinas bilang lugar ng pagsasanay ng mga terorista kaugnay ng insidente sa Bondi Beach. Ayon pa kay Castro, patuloy na nagbe-verifika ang mga kinaukulang ahensya ng lahat ng impormasyong lumalabas. Subalit sa ngayon ay wala pa rin kumpirmasyon na ang mga sangkot sa pamamaril ay nakatanggap ng anumang uri ng teroristang pagsasanay sa bansa. Pinasa rin niya ang pahayag ng National Security Council na nagsasabing nakakaligaw ang paglalarawan sa Pilipinas bilang ISIS training hotspot at nilinaw na hindi ito sinusuportahan ng mga beripikadong report ng gobyerno. Dagdag pa ni Castro, malaki na ang naging pagunlad ng mga operasyon ng mga law enforcement agencies laban sa mga grupong may koneksyon sa ISIS, lalo na matapos ang Marawi siege na naging daan upang mapahina ang kanilang puwersa sa bansa. Nauna nang ipinahayag ng Bureau of Immigration na dumating sa Pilipinas noong November 1 ang mag-amang Sajid at Naviv Akram, mga suspect sa pamamaril na bumiyahe galing Davao papuntang Maynila bago muling umalis sa bansa noong November 28. Samantala, tiniyak ng Malacanang na mananatiling mahigpit ang koordinasyon ng Pilipinas sa mga international government upang masiguro ang katotohanan ng mga impormasyon at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa bansa. Yan muna ang ulat mula sa Palasyo. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat, Christian Bascones. Kumuha naman tayo ng update kaugnay sa sinasagawang Bicameral Conference Committee kaugnay sa 2026 National Budget. Sa detalye, ihatid sa atin yan ni Willie Delgado Jr. Willie. Pinabulaan ni House Speaker Faustino D. III na may singit sa 2026 National Budget na tinatalakay ngayon sa Bicameral Conference Committee. Ayon kay Speaker T, mali at misleading ang mga balita nagsasabing may secret na insertions sa napagdaragdag ng pondo o provision sa BICAM. Sagot ito ni D sa lumabas ding ulat ng PCIJ na ang distrito niya ang nakakuha ng malaking pondo sa susunod na taon. Ani D, lahat ng pondo at programa ng House version sa budget ay dumaan sa tamang proseso at naaprubahan ng buong Kamara bago pa man ito magsimula sa BICAM. Ang trabaho ng BICAM aniya ay pag-isahin lang ang version ng Senado at Kamara at hindi para magpasok ng bagong items. Pagditiin ng leader ng Kamara ang pinakakalat na insertion sa budget ay isang malinaw na haka-haka. Pagtitiyak din ng leader ng Kamara na walang iligal, palihim o pandaraya sa proseso dahil transparent at maayos ang paghawak ng Kamara sa budget. Dagdag pa ni Speaker D, ang pambansang budget ay para sa kapakanan ng publiko at hindi ng pansariling interes ninuman. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Willie Delgado Jr. Iniurong sa Biyernes, December 19 ang pagpapatupad ng surge pricing cap. Ayon yan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa LTFRB, ngayong araw sana ito ipatutupad pero pinagbigyan nila ang hiling ng ride-hailing companies na sa Biyernes na lang ito gawin. Sinabi ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II, ito'y para maayos ng husto ang kanilang system sa fare adjustment. Magpapatupad ng price sa cap sa TNVS dahil sa reklamo ng mga pasahero sa biglaang pagtaas ng pamasahe ngayong holiday season. Samantala, sinagot ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga ang iba't ibang isyu kaugnay sa kanyang mainit na sworn affidavit laban sa pangalawang Pangulo.
Kabilang sa eksklusibong mga sinabi ni Madriaga ang paghatid ng pera mula sa Philippine Offshore Gaming Operators at drug money. Gayon din ang paghahatid niya ng pera sa umano'y 2 senador at 4 na kongresista. Sinagot din niya mga kwestiyon sa kanyang katauhan, motibo at kung gaano nga ba siya kalapit sa pamilya Duterte. Abangan ang kabuuan sa aking eksklusibong storya na yan na mapapanood nyo mamayang alas 5:30 sa Arangkada Balita. At yan ang mabalita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.